Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga ay as you can see in the title, may isi-share nga ako sa inyo na paulit-ulit na lang na nababasa ko dito sa may mga ina-upload ko nga sa may YouTube kung saan nahaharas nga daw sila, pati yung pamilya nila, pati na rin yung syempre nando sa may contact references nila at pati yung hindi nila nilagay as contact references ay nate-text nga ng mga ola at ayan, pati sila ay nahaharas. Share ko na din dito nga yung mga nagagawa ng GC, sinesenda ng email kasama yung picture nila at yung mga na-post nga din. Sa lahat ng mga ola na yan ay sasabihin ko dito sa may video na to at kung meron pa akong hindi mabanggit ay i-comment nyo na lang dyan sa may comment section at kung anong ola yan para maging aware na nga lang din yung iba. Syempre, share ko na din kung saan nyo pwedeng i-report yung mga ganitong klase ng pangaharas na mga ola. Kaya ayun, panoorin nyo din yung video na to hanggang dulo para alam nyo kung ano yung gagawin nyo at para hindi nyo na din masubukan in the future nga yung mga ola na to na isi-share ko sa inyo. So, ayun lang. Umpisahan na natin. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa aking GCash giveaway every month yan at sa aking 2 cellphone giveaway. Kung paano sumali, kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko at huwag mo akong kalimutang i-PM sa aking Facebook page. So, ayan nga, simulan na natin. So, dito legit nga, nahaharasin ka. Pamilya mo, ayan, idadamay nila. At kung minsan pa nga na-experience nyo na ba na, ayan, nagko-comment yung agent dun sa may post ng friend mo sa may Facebook na sinasabihan na, ayan, magbayad yung ganitong kaibigan mo, yung ganitong pangalan, dahil tinakasan niya yung utang niya. Ayan, marami akong nababasa niya sa may YouTube ko. Yan, sa mga comment dyan, binabasa ko lahat ng mga comments nyo. Kaso hindi kaya ng powers ko na replyan kayong lahat. Pero ayun, thank you so much sa lahat po ng mga nanonood at nagko-comment din. Yan, makakaraos din kayo sa utang, tiwala lang. Yan, wag na wag kayong magpapa-stress sa mga ganyan. Unang-una na nga dito ay yung Bene. Ayan, Bene app. At sabi nga nung isa dito, nagte-text na nga si Bene sa mga references ko. So, hindi naman sila nagbigay kung saan magbabayad. Text ng text. Pag nag-reply naman daw ay hindi nagte-text back. At eto nga yung isa sa mga text nila. Yan, since hindi ka sumasagot sa mga calls and text namin, mas mabuti pa siguro na tawagan at kausapin namin one by one lahat ng number na nilagay mo dito para tulungan kami na i-remind ka. Yan, since hindi ka daw nagko-comply sa mga text and calls, sa mga contacts mo na lang kami makikipag-communicate at para sila na din ang magsabi sa'yo regarding sa may inutang mo. So, ayan, dito, hindi lang talaga pananakot yung ginagawa nila na ite-text o tatawagan yung mga nasa references mo, pati na rin yung hindi mo inilagay as references. At gumagawa pa nga itong Bene app ng Facebook. Ayan, yung mga agent dito. Tapos, doon nila ipinopost yung mga hindi nakakabayad ng utang sa kanila. At eto nga yung sabi pa nung isa, wag na kayo mag-loan dyan sa Bene app. Kahit magmakaawa kayo, ayan, lahat gagawin nila para sirain yung buhay mo at ang taas pa ng interest. Totoo naman na mataas talaga. At eto pa, grabe, wala silang patawad kahit sanggol isasali nila. Ayan, ka-sister company nila sa pangaharas ay si Peso Here. Ayan, totoo naman, lahat gagawin nila para lang makakota sila at masingil nila yung mga umuutang sa kanila. Well, kaya nga sila nagpapaloan, diba, sa mga tao. Ang dapat pinaka-main objective nila is makatulong. So dito, yung loan app na to, imbis na makatulong ay lalong ibabaon lang yung mga nangungutang sa kanila. Eto pa, hindi pa daw araw ng June niya ay tumatawag na sila dun sa may kapatid. Good payer naman daw siya, pero tuwing mag-due date siya is hinaharas siya at tinatawagan nga yung mga nasa contacts niya, yung mga nasa phone book niya. Dito, dahil daw may cut-off sila, nung nalaman daw ng agent sa may Bene is nagalit dahil nalaman nga na hapon pa daw magbabayad. Siguro yung cut-off na binigay dito is umaga. Pero nung nalaman nga na hapon pa magbabayad is grabe ng mangharas. Ayan, lalong dinoble pa yung pangaharas sa kanila. Diba? Kung na-experience nyo na yung Bene app, ay i-comment nyo na din dyan sa comment section kung ano pa yung na-experience nyo or ginawa ng Bene or kung ano pa yung mga pinagsasabi sa inyo. At next na nga, sabi dito sa may comment ay same po tayo sa Pinoy Peso, pinagbabantaan po ako. Pati yung pamilya niya dinadamay. Sana may maka-report sa kanila para mawala na. At eto pa nga yung sabi, 1 day delayed pa lang daw siya ng payment. Ayan, kung ano-ano na yung mga masasakit na pinagsasabi sa kanya. So sabi dito, unang nabasa ko po ito, naiiyak pa ako. So ayun, kaso nung niyaya daw niya sa may PNP ay ayaw na bigla. So ayun, tinadtad nila yung FB page ng employer niya kung saan daw siya nagtatrabaho. Pero hindi
hindi daw niya pinapansin at mali naman daw yung spelling ng pangalan niya. So ayun, 'di ba? Pati yung kung saan ka nagtatrabaho, yung FB page. Kaya napapansin niyo ba dito sa mga ina-applyan niyo na loan app ay nakalagay doon yung company, yung address ng company, company phone number, at kung meron nga kayong Facebook, so ilagay daw yung username. Ayan, magagamit nila yun kasi kapag hindi kayo nagbayad agad sa kanila, yun yung ipapanakot sa inyo. Ito naman yung naranasan nung isa pa. Ayan, nag-call and text oras-oras kahit gabi na. Ay, threats and harassments. Tapos nag-post na sa may Facebook page ng employer. Kasama yung loans nga niya, yung loan details niya. Ayan, call and text sa mga references. At sabi naman nung isa, yung advice ay don't engage. Ayan, wag mo daw sabayan yung pangungulit nila, yung pang-harass nila. The more kasi daw na nire-replyan mo is lalo daw natitrigger yung agent. At ayan yung mga nangongolekta na yan. So, screenshot nyo na lang daw lahat ng message nila. Ayan, inform lahat ng references at mga nasa contacts. Pati na rin yung mga boss kung saan kayo nagtatrabaho. So, ayun, wag nyo na lang daw replyan, i-screenshot nyo na lang. So, kung wala pa talaga kayong pambayad, wag nyo na lang din sabihin na wala talaga kayong pambayad. Ayan, i-screenshot nyo yung mga masasakit na salita sa inyo. Kung ma-post man kayo, i-screenshot nyo din na katunayan. At kung dumating naman yung oras na magkaroon ka ng extra money, ay saka mo na lang sila bayaran. So, ayun, turn off mo na lang yung messages galing doon sa mga, ayan, hindi nakasave na number. At pwede nyo din panoorin yung isa kong in-upload dito na malalaman nyo kung sino yung mga tumatawag sa inyo kahit hindi nakasave. So yun, kung di nyo alam kung sino yung nangungulit sa inyo, yung naniningil sa inyo na yan, ayaw sabihin kung sino sila, pwede nyo panoorin yung video ko na yan dito din sa my YouTube ko. So dyan malalaman nyo kung anong agent ba yan, kung anong ola yan. Kung minsan pati yung pangalan is nadedetect din nitong who's call na to. Talaga nga naman, nakaramihan sa mga agents ngayon, mga bastos, ayan, walang modo, hindi sinisino kung matanda ba yan, bata, yan, may trabaho o wala talagang para lang makapaningil, kung ano-ano na yung mga pagsasasabihin. So, ayan nga yung sample na galing doon sa may isang naharas. At kasama pa nga yung picture niya doon sa may email. So, in-email siya. At sabi dito, idadamay nga daw niya pati yung buong pamilya. At ito naman yung ginawa nung isa. Nag-email siya sa may SEC, sa ACG, and NBI. About nga dito sa may na-experience niya sa may Pinoy Peso. At sabi nga dito, ayan, nung nagpunta siya doon sa may local police para ma-report nga yung ganitong naranasan niya ay, ayun, mangolekta lang daw siya ng mga ebidensya na talagang siya ay naharas. Ayan, picturean nyo din daw pati yung details ng application, saka yung kung magkano lang talaga yung na-receive nyo. Kasi hindi naman talaga tugma kung ano yung nandun sa may details, sa may pinaka-application nila, saka dun sa may ibibigay talaga sa inyo na loan details. So, kagaya nung madalas kong makita, yung minimum daw na repayment is 3 months, pero nung dinisburse na ay 7 days lang pala talaga. At ang next naman ay ang credit peso. Ayan, nangaharas daw sila, wala pa man sa due date, pati pamilya dinamay. So, ayun, ang nagawa na lang niya is nag-turn off siya ng SIM. Ayan, nag-lock ng FB profile at pati yung mga friends niya. Kasi binabantaan nga daw siya na i-chat-chat lahat nung nandun sa may friends niya sa may Facebook at sasabihin na scammer daw siya. At eto nga yung isa pang naranasan ng iba. Ayan, wala daw talaga nakalagay na computation yung credit peso, which is Lucky Cash din pala. At nag-go auto-disburse din pala to. Kaya ingat-ingat din kayo sa mga nagte-text sa may cellphone nyo na magkiklik kayo ng link. Ayan, hindi nyo alam, nagkaroon na pala kayo agad ng utang at papasok na yan agad sa may GCash nyo. Kasi kung minsan yung nilalagay sa may GCash na number nyo is yung ginamit nyo nga doon sa may pag-click ng link. Ayan, eto 7 days lang din talaga. At yung niloan nga daw niya na 6,000 pesos, yung na-receive lang niya is halos kalahati lang, 3,480. Ayan, biruin nyo, 6,000 yung niloan, tapos 3,000 lang yung na-receive niya. At yung babayaran is 6,200 pesos. Sa loob lang yan ng 7 days, di ba? Nakakaloka. So, according nga kay Attorney Jokno, maling paggamit ng personal information ay krimen daw yan sa may Data Privacy Act. So, pagka kinontak nila, yung hindi mo nilagay sa may contact references ay, ayun, pasok siya dito. At pwede nyo yung i-report sa may NPC or National Privacy Commission. At kung pinagbantaan ka naman, yung pamilya mo, pati na rin yung nando sa may contact references mo, at yung wala din sa contact references, ay pasok naman siya sa may krimen ng grave threat. At pwede nyo yung i-report sa may PNP Anti-Cybercrime Group. Ayan, so malapit sa inyo. Syempre, pwede nyo din itong i-report sa may SEC or sa may Securities and Exchange Commission. So sila yung namamahala nga sa may lisensya ng lahat ng mga online lending app. At kapag patuloy nga na meron silang na-receive na reports tungkol sa may loan apps daw na yon is maaari daw yung matanggalan ng lisensya sa may pag-o-operate.
At next naman ay yung cash mabilis. Ayan, wag daw kayong kukuha dyan kasi masasama yung ugali ng mga agent. Hindi pa man din due date ay kukulitin ka na, tapos nagpo-post daw talaga sila sa may Facebook. Ayan, mumurahin ka pa ng sobra. At sabi, katatapos lang daw niyang bayaran, ayan, pati daw yung mga contacts niya na hindi naman daw niya inilagay doon sa may pag-fill up ay natawagan nila. So dito, binayaran na lang nila kung magkano lang yung natanggap nila. Kaso pagka ganito yung ginawa niyo, maaari pa din kayong patuloy na harasin dahil talagang sisingilin nila pati yung pinakatubo nito. So dito sa may cash mabilis, ayan, sabi daw dito 127 days babayaran pero ang totoo ay 7 days lang talaga. At sa may 4,000 na utang niya, ang natanggap lang niya is 2,800. At last nga natin dito ay yung peso here. Ayan, wag na daw kayo mag-apply dito dahil last week, hindi daw niya pinagpatuloy dahil wala siyang ID. Tapos nung inopen daw niya ulit, ayan, i-delete na sana niya yung account niya, may nakita na siyang 2 repayment. Ayan, lumalabas dito na sinisingil siya pero hindi naman niya ipinagpatuloy yung paglo-loan niya. And kung wala talaga kayo dito natanggap, i-screenshot nyo yan na wala talagang na-send sa inyo at kung Gcash man yung nakalagay dyan, i-screenshot nyo din yung transaction details nyo sa Gcash na nung araw na yon. Nung oras na yun, wala kayo talagang na-receive. At last naman, ito yung sabi, due date ko pa lang at hindi pa ako lagpas kung ano-ano na yung tinetext sa mga references. At ito nga yung na-receive niya na text. Ayan, pati yung mga ginamit nyo sa information nyo, nagre-reklamo dahil hindi nila alam na ginamit mo sila para mag-loan ng pera. Saka nyo na lang sila kontakin kapag nagkaroon na lang kayo ng pambayad. Ayan, for your peace of mind na lang din. At wag na wag nyong buburahin yung mga text sa inyo ng mga agents na yan. Ayan, wag kayong magpaka-stress dyan dahil, ayan, mga auto-send lang yan, mga scripted lang yan, lahat ng mga pananakot gagawin nila para lang mapagbayad kayo. So kung natatakot ka naman, baka puntahan ka, ayan, magpa-blotter ka na agad doon sa may pinakamalapit na barangay sa inyo. At sabihin mo nga na hinaharas ka nung OLA na to. So pagka pinuntahan kayo, doon nyo papuntahin sa may barangay, doon kayo mag-usap. Well, wala pa naman talaga ako nakikita na, ayan, nagpunta sa may barangay yung OLA agent. Dahil panigurado ay takot din sila na malaman dahil sobrang laki ng pinapataw nila ng interest. At ito pa yung isa, wag na wag kayong magbabayad ng extend, ayan. O dun sa mga promo na ibinibigay nila sa inyo. Dahil ayan, lalo lang kayong malulubog dyan. Sa may kaka-extend nyo, hindi nyo namamalayan na sobrang laki na pala nung na-extend nyo. Kesa doon sa may pinaka-utang nyo. So yan, pwede nyo i-report yung mga ganyan na nararanasan nyo sa may NPC, yan, NBI, PNP, at sa may SEC. Ayun lang, kung meron pa ako hindi nabanggit dito na legit ay kukontakin yung mga nasa references nyo, pati na rin yung hindi na ilagay sa may references nyo is i-comment nyo na lang din dyan sa may comment section para maging aware nga din yung iba. Ayan, wag na wag kayo magpapaka-stress, makakaraos din kayo sa utang. Ayan, thank you for watching!